Hi guys, today's vlog, plano kong mag-harvest ng mga berries, mga kind of berries. Kaya tingnan nyo mamaya ang itsura ng harvest ko. Kaya ganito siya guys, oh. Marami na akong na-harvest actually, 5 ganito ang pair ng bata. 5 ganito na harvest ko, nalagay ko na sa freezer. Tapos ito, nahugasan na rin. Naka-ready na yan. Tapos, mag-harvest na naman tayo kasi nga marami pong natitira. Tsaka, gusto ko siyang i-imbak sa freezer. Anytime na gusto kong kumain or kung ano gusto ko, nandyan sa freezer. Kaya samahan nyo ako para makita ninyo. Yung mga alaga ko maingay. Nandito lang sa backyard ng bahay. Ayan oh. Di ko alam ang pangalan sa English, pero edible yan, edible. Ayan oh. Maraming puno dito. Ito, tsaka ito. Meron pa doon sa in front ng bahay, 2 puno. Bali, 4. Sobrang dami. Tingnan nyo oh. Sobrang dami ito guys. Naka-5 ganito na ako. Naka-5 pail. Tapos marami pa rin. Marami pa rin natitira. Tingnan nyo oh. Saka may marami pang mga abubot na hindi pa hinog. Ayan. Saka yung mga friend ko, kasi ipinost ko siya sa social media. Yung mga friend ko, nangingi sila, yung mga health conscious na mga friend ko, gusto din nilang matikman. Kaya sabi ko, mag-harvest ako ng mag-harvest. Tapos dalhan ko sila sa city, kasi nasa city sila. Kaya ganun. Ang ina-harvest ko lang, yung mga ganito. Mga red na. Tingnan nyo, di ka maingganyo pag ganyan ang itsura. Maingganyo ka talaga mag-harvest kasi sanay ako mag-harvest ng kape. Dati nung maliit pa kami, may mga tanim yung father ko na kape. Kaya sanay ako mag-harvest at saka gustong-gusto ko mag-harvest. Kaya gustong-gusto ko talaga. Tingnan nyo, para siyang kape. Para siyang kape. Nung maliit pa ako, may coffee farm kami. Ayan o. Kaya sanay ako mag-harvest. Saka, ilagay natin dito. Kahapon, nag-harvest na ako, naka-5 pail. Ginamitan ko siya ng stairs. Kasi nakuha ko doon sa ibabaw. Marami yan kahapon. Nagamit ako ng stairs. Kaya nakuha ko talaga. Ngayon, hinog na naman. Araw-araw talaga, siya. Hinog. Kung ma-overripe na, parang hindi na yata maganda pag overripe. Alam nyo guys, paborit siya ng mga ibon. Ang daming ibon dito. Yun oh. Every morning, kaso lang, hindi ko siya mabidyohan kasi pag nakita ako ng ibon dyan sa bintana, pag nakita nila ako, lilipad sila. Kaya hindi ko sila mabidyohan. Favorite ng ibon guys. Matamis siya. Sobrang sarap. Favorite ko talaga siya. Kunyari, gutom ka, kainin mo to, mabusog ka. Yan ang ginagawa ko sa umaga. Mula nung nahinog na to, umaga-umaga kumakain ako, saka ako mag-breakfast. Ito ang kinakain ko siya. Pagkatapos ko minom ng tubig, ito ang kinakain ko. Kasi late ako kumakain ng breakfast. Mga 10 o'clock kumakain ako ng breakfast. Pagising ko ng 8 o'clock, 9, mag-ready na ako. Inom ako ng tubig na may limon. Tapos ito. Dati tubig lang. Ngayon nahinog na sila. Kinakain ko. Busog na ako. Kahit alas 11 na ako mag-breakfast, okay lang kasi busog ako. Grabe nang na-harvest ko dito. Pamigay ko sa mga friendship ko. Nangingi sila kasi nakita nila na pinost ko sa social media. Sabi nila, dalhan mo kami. Tikman namin. Kasi hindi pa rin sila nakatikim. Sabi ko, last year ko lang to nalaman. 5 years na ako dito nagtatrabaho. Last year ko lang nalaman na makain pala ito. Pero nung unang dating ko dito, nakita ko siya maraming ibon. Sabi ko siguro makain yan.
Kasi kinakain ng ibon. Pag kinakain daw ng hayop, makain ng tao. Edible siya, edible. Kaya sabi ko, kaso lang, natatakot akong kumain kahit nakita ko yung mga ibon. Nung last year, nakita ko yung security, kumain siya. Tinanong ko siya, makain ba talaga yan? Sabi niya, oo, tikman mo, tinikman ko. Nang natikman ko na, wala na, na-addict na ako. Matamis pala siya. Tapos, mas masarap pa siya sa mansanitas sa Pilipinas. Hindi ko alam kung sino ang nakatikim ng mansanitas. Hindi ko alam sa ibang tawag sa ibang lugar. Pero sa amin sa Mindanao, ang tawag mansanitas. Masarap pa siya. Wala siyang maraming buto. Kaya na-addict na ako mula noon last year. Kaya sabi ko, ay next year, manghinog na naman yan, mamunga na naman. Ay naku, lagot talaga yan. Wala nang may kaagaw na yung mga ibon. Kaya yan. Sobrang dami talaga guys. Everyday nag-harvest ako. Nung isang araw, nag-harvest ako, Tupperware. Naubos ko na. Din kahapon, 5 pail. Yun, naka-imbak na sa freezer. Nilagay ko sa freezer para hindi siya masira, ma-overripe. O, diba? Pamigay ko siya kasi may mga friend ako na mga health conscious. Hindi kumakain ng nag-gym. Gusto nila mga biris-biris. Ayan, gusto ko talaga siya. Nag-enjoy talaga ako dito mag-harvest. Sa totoo lang. Naka 3 days na, consecutive 3 days nag-harvest ako everyday. Kasi nga nag-enjoy ako. Nag-enjoy akong mag-harvest. Parang kape. parang kape siya guys. Nag-enjoy talaga ako. Marami pa siya. Ang dami ko pang i-harvest. Sa totoo lang. Nag-enjoy talaga ako dito. Tapos, pagkatapos nito, meron na naman, red berries. I-harvest ko na naman red berries. Nandun sa unahan, hinog na rin. Siguro mga second week of July, hinog na mga red berries. Mag-harvest na naman ako. Ito, tapos na to. Kasi na to patapos na eh. Pag nahinog na itong mga green, wala na, tapos na. Kaya yung red berries na naman ang anuhin ko. Pero ayaw ko doon, maasim. Ayaw ko yung red berries, maasim siya. Ito ang gusto ko, matamis. Matamis siya at saka hindi nakakasawang kainin. Kaya yung mga Pilipino na nasa ibang nasa Europe area, tikman nyo to guys. Kung sino ang hindi pa nakatikim, tikman nyo to. Masarap talaga siya. Promise, masarap siya. Ayan, tingnan nyo, nag-enjoy ako na mag-harvest. Oh. Hindi ko pa na-search ang pangalan nito. Ano? Madali lang yan. Bukas, mahinog na naman to. Gamitan ko na naman to ng hagdan. Kasi yung hindi ko naabot, maabot ko siya doon hanggang doon sa ibabaw. Doon sa kabila, marami din ang bunga ng doon sa harapan, doon banda. 2 puno, marami din. Parang ganito, marami. Ang kunti ang bunga, yun. Pero last year, marami yung bunga. Ngayon, kunti lang siya. No. Nauubos ng ibon. Marami din to, pero ang daming ibon dito. Everyday talaga ang daming ibon. Kaya, tinutulungan ko na ang ibon. Tinutulungan ko ang ibon mag-harvest. Parang kape, di ba? Sinong naka-experience na mag-harvest ng kape? Parang ganito. Ako talaga, nung maliit pa ako, may farm yung papa ko. May farm kami ng kape. Kaya sanay ako mag-harvest sa kape. Kaya ito, parang bumalik ako sa pagkabata ba? Gustong gusto ko mag-harvest. Pag umaga, ayaw ko mag-harvest dito kasi may mga workers, nahihiya ako. Nahihiya ako makita nila ako. Kaya ganitong oras, 6 o'clock na dito. Tingnan mo, 6 o'clock pero maliwanag. Ganito sa Europe guys, pag summer, matagal ang gabi. Pag maaga pa, mga umaga, hanggang alas 4, marami pang workers dito. Kaya
Nahihiya ako mag-harvest, nakikita nila ako. Kaya ito, ganitong oras, wala nang tao. Ako na lang. Kasi ako lang naman nakatira dito sa bahay. Wala namang ibang nakatira dito kasama ko, mga hayop, mga aso. Kaya magawa ko na ang gusto kong gawin basta hapon na. Kasi ako na lang ang tao. Bukas kukuha na naman ako ng gamitan ko ng hagdan. Promise talaga bukas. Kaya that's all for today's vlog guys. Nag-enjoy ako dito. Bye! Muna ako, mag-picture muna ako para sa thumbnail. Hi! Bye! See you to my next vlog! Hi! Mag-harvest tayo ng mga berries. Oh. Gamitan natin ng hagdan. Pakita ko sa inyo kung gaano karami. Nabasa, naginom ako ng tubig, nabasa. Pakita ko sa inyo gaano karami. Nandun pa yung isang puno. Tapos may dalawang puno pa doon sa harapan. Ayan oh. O diba? Ang dami. Tapos marami pa doon. Marami pa doon, dalawang puno. O diba? Bukas doon na naman ako mag-harvest. Mag-harvest muna ako. Tingnan mo. Hindi ko na alam kung saan ako mag-umpisa. Sobrang dami. Gamitan natin ng hagdan. Kaya see you later. Pakita ko sa inyo kung gaano karami. Ito na guys. Meron na tayong half gallon. Tapos marami pa. Sa susunod na araw na naman tayo. Marami pa din oh. Marami pa. Kaya sobrang init. Kaya mamaya na namang hapon. Na-addict na talaga ako to. Ilagay ko to sa freezer. Kung gusto kong kumain, naka-freezer, 'di ba? Bye.